Sino ang nangangailangan ng magnanakaw, gayunpaman? Iyan ang huling narinig ni Ikoma Ichinose, isang mangangaso ng klase ng magnanakaw, bago siya sinipa palabas ng kanyang grupo at nakasalubong ang halimaw na makakapatay sa kanya. Ngunit siya ay binigyan ng ikalawa pagkakataon upang mabuhay muli sa anyo ng pocket watch na umiikot sa oras o kilala rin bilang Divine Pocket Watch kung sino man ang makakuha ay maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na bumalik sa nakaraan ng 10 taon. Ngunit kapag ginamit na ito, mawawala ng permanente ang item mula sa lahat ng mga dimensyon. Isang balita, kinagulat ni Ikoma. Ano ang sinabi mo? Sabi niya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga kaibigan ay gusto siyang tanggalin sa Glorious Sword Party o grupo na binuo nila. Tila hindi mo ito nauunawaan, kaya hayaan mong sabihin ko ito ulit, ang sabi ng kaibigan niya. Ikoma Ichinose. Siya ay sumigaw. Gusto naming tanggalin ka sa Glorious Sword Party? Labis na nalungkot at nagalit si Ikoma dahil isa rin siyang miyembro na nagtrabaho ng husto upang makamit ang S-rank at inilagay niya ang kanyang buhay sa linya upang makatulong sa kanilang partido o grupo. 15 taon na ang nakalilipas, nagsimulang lumitaw ang mga tarangkahan sa buong mundo. Ang mga tarangkahan ay nagsisilbing mga pasukan sa ibang mundo at nagsimulang maglabas ng mga halimaw mula sa mga ito. Samantala, ang isang bahagi ng populasyon ay nagsimulang magising ng mga kasanayan at level na katulad ng laro tulad ng paglalaban-laban sa pangyayari ng tarangkahan. Ang isang kamay ng mga tao na nagising ng mga bagong kakayahan upang labanan ang mga tarangkahan at halimaw. Ngayon ay tinatawag na hunter. Ang mga mangangaso ay maaaring pumili ng kahit anong klase ng karakter ng kanilang pagpipilian. Ngunit ang ilang mga klase ng karakter, tulad ng mga mages, ay mabagal sa paghahagis ng mga atake at mahirap kontrolin. Ang mga pumipili ng anumang klase ng mages ay nasisiyahan sa kaunting mga pribilehiyo at nakararanas ng mataas na antas ng kamatayan. Sa kabilang banda, pinili ni Ikoma na karakter ay bandit dahil sa kapangyarihan ng bilis na tinatawag ding Great Agility at ang kanyang pangunahing prioridad ay makakuha ng karanasan at maging mas malakas na mga ngaso. Matapos pumili ng kanyang klase ng karakter, mabilis siyang nakakuha ng mga puntos ng karanasan at naging nangungunang branggong mga ngaso na tinatawag ding Swing Blade. Ang mga tarangkahan ay unti-unting nagdulot ng mas maraming kaguluhan sa mundo. Si Ikoma ay nagsimulang makipaglaban para sa kaligtasan ng kanyang bansa at ng mundo sa harapang linya ng mga digmaan. Naniniwala si Ikoma na magpapatuloy siya sa pakikipaglaban. Lubos na nagalit si Ikoma pagkatapos niyang malaman na gusto siya ng kanyang mga kaibigan na alisin siya sa kanilang grupo. Bakit gusto mong umalis ako sa party? Sabi ni Ikoma. Alam mo ang sagot sa tanong na iyon, sabi ng kaibigan niya. Gusto ng mga kaibigan niya na alisin siya sa grupo dahil ang mga halimaw ay patuloy na lumalakas at walang mga pag-atake ni Ikoma na gumagana laban sa mas malalakas na halimaw ngayon. Si Ikoma ay talagang gustong sumabog ngunit gusto pa rin niyang pigilan ang kanyang galit pagkatapos niyang marinig ang mga rason ng kanyang kaibigan na niya. Ang mga magnanakaw ay mabuti lamang para sa kanilang bilis at walang sinuman ang pumipili ng magnanakaw maliban sa maliliit na tao, ang sabi ng kanyang kaibigan. Gusto ng mga kaibigan na magpalit at maghanap ng ibang pocket power hunter dahil naniniwala sila na ang mga mages ay mas mahusay sa party dahil kaya nilang masaktan ang mga makapangyarihang halimaw kahit sa mababang antas. Pinaniniwalaan nila na mamamatay si Ikoma sa mga higher portal. At saka, nagdesisyon ang samahan ng mga mangangaso na tanggalin si Ikoma mula sa listahan ng mga S-rank hunter. Alam kong mayroon akong mga kahinaan, ngunit sa halip, inilagay ko ang aking buhay para lamang makatulong sa party o grupo. Walang makakalason at makakalito sa mga halimaw tulad ng ginagawa ko, sumigaw si Ikoma. Ngumiti ang kaibigan niya sa kanya. Bago pa man iwanan ito, sinabi niya kay Ikoma na siguradong hindi mahalaga kung matatanggal ka sa party o sa grupo. Lubos na nalungkot si Ikoma sa nangyari sa kanya. Ang pagiging isang mangangaso ay nangangahulugang lahat sa akin, ang sabi niya habang kinukuha ang kanyang sigarilyo. Hindi pa ako nakakatanggap ng maraming spotlight, ngunit akala ko ang lahat ng aking pagsisikap ay magbabayad balang araw, ang idinagdag. Makalipas ang isang araw, ang nalaman niya na ang Glorious Party ay nagtagumpay sa kanilang ekspedisyon sa China at nagawa nilang linisin ang palasyo, isang tarangkahan na sinasabing impregnable. Habang nagbabasa siya ng artikulo tungkol sa Glorious Party, hindi niya nagustuhan ang naging komento ng mga tao tungkol sa pag-alis sa kanya ng grupo. Siya ay isang patay na timbang o walang silbi na mangangaso.
Komento ng isa na naging dahilan ng galit ni Ikoma. Sa tingin niya ay magkakaroon siya ng sapat na pera upang mabuhay kung ibebenta niya ang lahat ng kagamitan na mayroon siya, ngunit ipinagkaloob niya ang lahat para sa kanilang grupo. Ngayon, wala nang natitira para sa kanya. Nakatanggap siya ng emergency alert kung saan nalaman niya ang S-rank monster ng gugulo sa isang probinsya sa Tokyo. Gayunpaman, walang mga ngaso ang makakapatay o makakatalo sa monsters dahil nasa labas ng bansa ang Gloria. Lubos na nabahala si Ikoma dahil walang mga ngaso malapit sa lokasyon para patayin ang halimaw. Hindi niya din napigilan sarili niya na kalabanin ang halimaw. Natutuwa ako na hindi ko binenta ang aking kagamitan. Mabilis niya sinugatan ang halimaw. Ako ay isang mga ngaso, sigaw niya. Sumugod siya ulit para patayin ang halimaw para makabili siya ng oras para sa mga tao na lumikas at maghintay para sa ibang S-rank hunter na tutulong para patayin ang halimaw. Ang sobrang kagustuhan niya na mapatay ang halimaw ay gumamit ng siya ng Hydra's double blade sickle para masaktan ang halimaw, pero nabigo siya sugatan ito at naglabas ng lason ng halimaw at nakaiwas siya ng mabilis. Mamamatay na ako ngayon kung hindi dahil sa bilis na kapangyarihan na wala ako bilang magnanakaw, ang sinabi niya. Wala na siya nagawa kundi ibigay ang lahat ng lakas niya para matalo ang halimaw sa kasamaang palad. Sobra siya na sugatan ito na halos mawala na siya ng malay at buhay. Sana nagkaroon ako ng pagkakataon na magsimula muli. Alam kong mas magiging mabuti ako sa ikalawa pagkakataon, ang sabi niya. Bigla niyang hinawakan ng isang bagay sa tabi niya. Ano ito? Ang aking kagamitang ba ang nagakaw ng bagay na ito? Ang sabi niya. Siya ay binigyan ng ikalawa pagkakataon upang mabuhay muli sa anyo ng pocket watch na umiikot sa oras, o kilala rin bilang Divine Pocket Watch, kung saan kung sino man ang makakuha ay maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na bumalik sa nakaraan ng 10 taon. Nagulat siya sa nakuha niya makapangyarihan na atem na nagpapahintulot na bumalik sa nakaraan. Maari niya gamitin ito upang baguhin ang mga desisyon niya sa nakaraan. Sana makabalik ako sa oras. Ang sigaw niya. Unti-unti siya hinigop ng portal ng Epic Pocket Watch na hawak niya. Napapalibutan siya ng red magic na nagmumula sa pocket watch. Ang kanyang kamalayan ay humihina. Patay na ba ako? Sabi niya. Bigla siyang nagising sa tunog ng alarm clock. Hindi siya naniniwala na bumalik siya sa nakaraan. Nananaginip ba ako? Totoo ba ito? Ang sabi niya. Tumingin siya sa bintana at kinuha ang kalendaryo ng kanyang cellphone upang suriin kung talagang bumabalik siya sa nakaraan. Biglang lumitaw ang status window kung saan maaari niyang piliin muli ang kanyang character class. Napatunayan niyang bumalik siya sa nakaraan sa pamamagitan ng pocket watch. Napagtanto niyang kaya niyang baguhin ang kanyang klase ng karakter. Ngumiti siya. Kung gayon, sa oras na ito, ako ang magiging pinakamalakas na mga ngaso sa lahat ng panahon. Sumigaw siya. Abangan ang susunod na kabanata.